Ang pangit daw ng ROI sa mga children with special needs. Marami nagtatanong sa akin, bakit wala kang partido? Okay, I'll tell you. May kinausap kaming dalawang politiko. And I told them, I want this to be my platform. Can I join you, your party? Ayaw nila. Bakit? Ang pangit daw ng ROI. Yung nag-battle up yung feeling na I really want to punch that guy. But, hindi pwede. May mga tao na nasa laylayan na hindi cannot afford. As in, yung anak nila, nakalatay lang dyan. So, paano na sila, diba? Sabi ko, may inequality talaga eh. That is why sabi ko, we really, really need to have laws for them. Not only for the present, but for the future. Kasi talagang walang pakialam ang government sa ngayon eh. Wala sila. Mere awareness is no longer enough. That is why ang gusto ko, senator yung tinatakbo natin, gusto ko nationwide. Ang position kasi ng senador, yan ay position of responsibility. Ngayon sasabihin nila, pinopolitika mo lang kami. Of course, kasi hindi na nga ito dapat awareness. Lagpas na tayo sa awareness, sa acceptance. Gawin na natin itong political yung issue. Ako si Angelo de Alban. People know me as Attorney de Alban because of my work as a lawyer for 17 years as a litigation lawyer and 16 years as teacher sa University of Santo Tomas. In 2008, my family and I established a school which offers special education. Kami ang pinakauna sa Bulacan at that time. We were very happy kasi kami yung una di ba? Yung pakiramdam na ikaw ang una sa ginagawa mo. And then it dawned on us, kami yung pinakauna. 2008 na. So that means very backward pa. Kami ang unang private school na recognized ng DepEd. So, sabi namin, kailangan na natin itong gawing advocacy. This is no longer just a business. So, 2008, nag-umpisa yung advocacy namin. And then in 2007, nagkaroon ako ng pamangkin na nag-iisang anak ng nag-iisa kong kapatid na babae. Meron siyang cerebral palsy and autism. Diyan talagang tumibay yung aming resolve. We are not just a part of the storm. We are now in the eye of the storm. So yung community namin talagang pinatatag namin. Diyan din yung passion natin na tumulong sa mga families na may children with special needs and persons with disabilities. Lalong-lalo na hindi persons with disability friendly ang Pilipinas. Wala tayong mga rampa, hindi accessible yung mga lugar natin. Lalo na yung mga government offices. Alam mo, napakahirap kasi talaga ng buhay ng pamilya na may children with special needs. Even if kaya natin ngayon, dadating ang time, lalaki sila, tatanda tayo. Magiging malakas sila, hihina tayong mga nag-aalaga sa kanila. At ito na nga masakit, mamamatay tayo, may iwan natin sila. So, dyan namin nakita na kahit we can give the best now, dadating ang time, mawawala kami. Mawawala kami sa pamangkin ko, at yung sa mga pinsan ko, hindi lang yung sa immediate na pamangkin eh. Kasi may mga pamangkin din ako sa mga pinsan na meron silang autism. So dyan namin nakita na dapat meron tayong batas na permanent na nagbibigay at tumutulong sa kanila. Na even if wala na tayo, nandyan pa rin yung batas na yun. May masasandalan sila. Noong 2008, nag-start kami noon, school pa lang. So I was one of the founders, so that's one. Second, ako yung tumitingin sa legal aspect ng compliance, no? I give advice. So, day to day, nakikita ko yung operation nila, pero hindi pa talaga ako into deep, no? Yung kapatid ko, si Teacher Al at saka si Teacher Kim, sila talaga yung into deep. So, but nandyan na yung talagang interest ko. Noong 2017, ayan na nga, nalaman namin na nung una, cerebral palsy lang yung sa kapatid ko, yung sa anak ng kapatid ko.
ang hirap na kagad. No? Kasi iba yung needs talaga nila sa needs ng walang cerebral palsy. And then, nagkaroon siya ng diagnosis na may autism din siya. So, may mga actions siya na akala namin brought about by the cerebral palsy. Yung pala, part siya ng autism aspect nung pamangkin ko. So, doon talaga, it really broke our heart. Kasi, can you imagine, doble yung hirap niya. Can you imagine yung physical disability niya as a cerebral palsy? He cannot walk. Sana dumating ang time na hindi siya permanently na hindi nakakalakad. Sana dumating yung time na makalakad siya. Or he can use the spoon by himself. Sana dumating yung time na yon. And then, i-address pa namin sa autism niya. So, itong bagay na to talagang sabi ko, ay, committed talaga to. Kasi, this is forever na eh. Not, of course, when I die, pero paano pa siya after nun? So, we really need to reach out to him. Now, isipin mo, I've been around the country, may mga tao na nasa laylayan na hindi cannot afford. As in, yung anak nila, nakalatay lang dyan. So, paano na sila, di ba? Sabi ko, may inequality talaga eh. Na kami nga nahihirapan. I'm a lawyer and a teacher, may mga income ako. Pero yung therapy, no, yung special needs na bibili ka ng specially crafted, customized na wheelchair para sa kanya, napakahirap na. Paano pa sila? No? That is why sabi ko, we really, really need to have laws for them, not only for the present, but for the future. Kasi talagang walang pakialam ang government sa ngayon eh. Wala sila. Mere awareness is no longer enough. We really need to raise it to another level na talagang pakikinggan tayo. Number one, no, ang lagi kong sinasabi, autism is not a disease. Okay? Yan ang masakit. Kasi akala nila may cure. No, it's not. It's not a disease. It's a disorder. No? Yung iba ang hirap dito kasi may in denial pa. No? They want to inject them with medicines. They want to give them with antibiotics or whatever na nakakasama lalo doon sa bata. Hindi nila alam, ang kailangan natin is ano ba ang tamang approach. And that is why we need to have them assessed. Ito yung sinasabi natin na kailangan may assessment ang mga bata. Kasi kapag walang assessment, hindi natin alam how to address them. Yung iba, ang gulo-gulo nila. No? And then, aabusuhin sila, papaluin sila, verbally, i-abuse sila, hindi nila alam yung bata may autism. So, kung hindi nila alam yon, paano nila i-address? So, that is one. Second, hindi nila alam kung paano nila aayusin yung background nila. No? In order to cater to the needs of the child. Halimbawa, may mga batang may autism na very sensitive sa ilaw, and yet gustong-gusto nila yung malalakas ng ilaw. O kaya di kaya naman yung mga malalakas ng magpatugtog ng radyo. And then yung mga bata parang gumagana, steaming sila or what. Pero hindi nila alam na yun ay nakaka-apekto sa bata. If you want to know the effect, no, sa bata, di ba kapag ka nasa isang event tayo, may mic, tapos tinapat mo sa speaker, di ba nagfi-feedback yun? Ang sakit sa tenga, di ba? Ganyan sometimes ang effect ng bata sa bata ng simpleng ingay natin. It's because hindi nila kaya o di kaya naman ikot sila ng ikot, no? Ikot sila ng ikot. It's because that is their way of, yung outlet ba nila sa situation na yon. Ang problem dyan is yung mga magulang na in denial or people around them, sasabihin, hindi mo man lang ba madisiplina yung anak mo? No? But you have to understand, they do not want to offend you. It's just that is their way of either communicating, expressing themselves. So, first, it is not a disease. Second, it is not something that is disrespectful on their part. They do not want to disrespect. In fact, we need to cater to them kasi nga meron silang autism, meron silang sitwasyon na hindi nila makokontrol. I can control my voice. You can control your voice. You can control your actions. Sila, they do not know that their action is already affecting other people. Yun yung masakit doon kasi as a person that we should be able to understand them, hindi natin ginagawa. Anong sinasabi natin? Sinisisi natin yung nanay. Sinisisi natin yung magulang. Para bang
gini-guilt trip natin na wala ka man lang ba gagawin sa anak mo. 'Di ba? Iyon yung minsan na masakit on our part na hindi nila naintindihan. Ang isa sa mga malaking challenge, ito talaga nakikita ko, no, is that hindi natin alam ang actual number ng batang may autism sa Pilipinas. Why? Because the assessment is expensive, that's one. Second, it will take time for you to be assessed kasi ang haba ng pila. So, kung ano yung number na meron man ngayon na hindi natin alam kasi sasabihin nila data privacy, which we understand, no? At kung meron nakarehistro man sa government, hindi natin alam kung yan yung actual. Kasi katulad niyan, we've been around the country, ang sinasabi nila hindi pa sila naka-assess. So, kung meron kaming 10 na nakilala na wala pang assessment, pero visible na yung manifest na meron, no? Pero walang formal assessment, clinical assessment. That is 10 children short of what is registered in the government. So that is one. Second, ayun na nga, yung sinasabi natin na medyo may kamahalan. Dahil kulang tayo sa DepEd dito, no, sa Pilipinas. If I'm not mistaken, less than 100 lamang ang DepEd dito. So that means kulang yung kailangan natin para sa mga anak natin. Third is yung government support. Kasi kung popondohan sana ng gobyerno yan, makakatulong yan doon sa mga hindi may kaya na magpa-assess. So, mas makakakuha sila ng tamang data. Mas ma-assess natin yung situation natin. Ano ba yung mga social services na pwede natin ibigay sa kanila? Mind you, these parents are taxpayers, even yung mga nasa laylayan. Why? Value-added tax. Diba when they buy clothes, when they buy gadgets, when they buy toys, when they buy strollers or wheelchairs for their children, nagbabayad sila ng value-added tax dyan. So dapat may paglilingkod sa gobyerno na hindi dahil sa awa. Kasi hindi naman nagmamakaawa yung mga magulang. Nagmumukha lang sila nagmamakaawa kasi hindi sila binibigyan ng serbisyo. So syempre, desperado yung magulang, magmamakaawa yan, pero dapat hindi sila nagmamakaawa eh. It's just that yung mga politiko natin dito, wini-withhold nila yung proper services para magmakaawa so that beholden yung mga magulang sa kanila. Sa ibang bansa, napaka-active. Legislated social services na ang binibigay nila. Meaning, nasa batas na yan. Automatic na lumalabas sa kanila yan. Whether you like the mayor, the governor, the president or not, automatic lalabas yung benepisyo sa kanila. Bakit sa Pilipinas walang ganun? Ang masakit dito, walang ginagawa ang gobyerno para sa children with special needs and persons with disabilities para magmakaawa sila pagdating ng eleksyon. Yan ang nakikita ko. Pag nagmakaawa sila pagdating ng eleksyon, makukuha yung boto. Hindi dapat ganyan eh. Dapat may batas. Kakampi mo man sila o hindi, lalabas yan. Parang senior citizens discount, automatic dapat. Alam mo, ang maganda sa society or sa community namin, nagbabond kami. We bond for the benefit of our children. No? Kasi nakikita namin yung hirap ng pagpapalaki. So may makikita ka dyan mga magulang talagang sobrang tight yung relationship nila. Awayin mo yung isa, makakaaway mo yung buong community. No? Ang ganda nung bonding kasi alam nila na walang magdadamayan kung di kami-kami lang. No? Kapag ka ininsulto mo yung isang grupo na ito, lahat yan lalaban para sa'yo. Kasi you are not just insulting one person, you are insulting the entire cause of the group. No, yan naman ang nakikita kong awa ng Diyos, bigay ng Diyos na at least we have each other. Pero kulang pa rin yun sa nakikita namin. Kasi nakikita mo ngayon, may mga komedyante na gumagamit pa rin sila ng mga words na hindi na dapat ginagamit. Retarded, sirakulo, bopo, mongoloid. Yung mga yan, wala na dapat sa vocabulary natin. Hindi lang siya nakaka-insulto, it's inhumane. It violates the human rights of children, special needs, and persons with disabilities. Hindi na dapat ginagamit yung mga yan. Pero bakit naririnig pa natin yan sa mga national televisions or as butt of jokes
Meaning to, nakaka-insulto eh. Nakaka-insulto talaga. Can you imagine, we use derogatory terms sa sector ng LGBT, sa sector ng mga races, sa sector ng regional, sa sector ng kababaihan. Kung gumamit tayo ng mga derogatory words na ganyan, talagang kakabastos. So, hindi ka na dapat nagsasalita ng mga yan. Doon sa mga batang may special needs and persons with disabilities. Talagang nakakasakit ang damdamin niya. Isa sa mga inspiring sa akin, yung nagpunta kami sa Cebu, Moalboal, Cebu. Merong isang nanay doon, dinala niya yung anak niya sa tricycle. 2 hours tricycle ride. Just to meet us. Just to ask, Sir, kailangan ba ng assessment para matanggap yung anak ko sa school kasi ayaw tanggapin? Sabi ko, walang basis sa batas yan. No? I explained to her na karapatan ng lahat ng bata na magkaroon ng basic education. Ang assessment, papasok lang yan for purposes of creating IEP. Kasi sa educational aspect kami, di ba? Yung clinical, hindi namin kaya yan kasi mga DevPed yan, no? Mga specialista na dyan. Pero sa educational, nasa batas na lahat ng bata, karapatan nila magkaroon ng basic education. That is K-12. Now, yung assessment na sinasabi nila, that is for purposes of creating an IEP, no? Individualized Education Plan para sa bata. Pero dapat i-accept mo siya. Alam mo, umiiyak siya, nag-iiyakan sila doon. You know why? Because can you imagine 2 hours sa loob ng tricycle, nakasama mo yung anak mo na may special needs. Ako, kasama ko yung pamangkin ko sa loob ng kotse. No? Naka-aircon kami. 15 minutes, 20 minutes, papunta kami sa mall. Ang hirap kasi ang dami niyang kailangan. Magsusuka siya, mag-iiyak siya, magwawala siya. Paano pa kaya itong magulang na ito na for 2 hours, she endured tricycle ride. Rough road ito. Just to ask us that. Kasi nakita nila, may lawyer na dadating, magtatanong ako doon para meron akong lakas ng loob. Bumalik ako sa school to tell them, please accept my child. At dapat graded yan. Ang child with autism, pag ipinasok mo, dapat graded yung level niya. Hindi pa pwede yung ipagko-color mo lang sa gilid. Kasi nanggugulo siya, sir, kailangan nasa gilid lang. Hindi pwede yung ganyan. Sir, hindi namin siya pwedeng ilagay sa grade na ganito kasi hindi siya pwede magulo lang sa no. Dapat graded yung mga yan. And then, bibigyan mo siya ng IEP. Ito nga yung sinasabi natin understaffed ang mga schools. Ang mga teachers, they do not have enough training to cater or to help yung mga estudyante na may special needs. That is why kailangan talaga sila na mabigyan ng proper training both in public and in private. Kasi pag naglaban ng private and public, bata ang maapektuhan. The government should provide them both training for public and for private para may option yung magulang. Kung gusto niya ipasok sa private, gusto niya ipasok sa public, may proper training. Yun yung sinasabi namin. Very inspiring kasi can you imagine 2 hours for the sake of her child na itanong lang kung may basis ba yung rejection nila because walang assessment. And it moved us. It really moved us. Sa physical infrastructure, pwede natin yung accessibility. Sana more accessible yung mga infrastructure natin pagdating ng school. Okay, yung mga risky na bagay, itinatabi natin. Yung counter dapat hindi masyadong mataas or dapat properly yung elevation, yung mga daan. So that's on the physical aspect. But more importantly, ito ang pinaka-importante sa lahat, would be the training of the teachers. The training of the teachers are very important in order for them to know what to do in case they encounter. Halimbawa, estudyante nila may special needs, ano ang gagawin nila? That's one. Pangalawa, automatic dapat alam nila gumawa ng IEP, no? So lahat yan nasa training. Kaso hindi nila magawa yung iba, hindi sila capable diyan kasi hindi sila pinupondohan ng government Ang akala ng iba pag sinabi mong education, ito lang, math, science, okay. But the problem is paano kapag ang isang estudyante may special needs? Hindi yan basta-basta. Makukuha mo lang yan, yung capacity building mo na yan, kapag may training ka. Yun ang pinaka-importante sa lahat.
Ang teacher, ang susi diyan, hindi infrastructure. Hindi ko inaangkin na ako ang pinakamagaling sa community namin. Hindi ako. In fact, I'm just one. Pero isa ako sa mga gustong sumigaw kasi alam namin na talagang walang boses. Ang dami kong kakilalang magulang na hindi sila sanay na sila yung nasa labas. Ang gusto nila, they will take care of their child or children in the comfort of their houses kasi hindi sila tinatanggap ng community or general public. Yun ang masakit. Hanggat may isang magulang na nahihiya or natatakot para sa kanyang anak, dapat may isang mas malakas na boses na magtaas sa kanya. Yan ang gusto ko, na ako yon na maglalaban para sa kanila. Kasi ang dami kong nakikita, nakakausap, nakikilala na ayaw nila eh. Sasabihin nila, attorney, ikaw na lang kasi mas kaya mo, alam mo yung batas, eloquent ka. Kahit papaano na ikot mo ang buong Pilipinas, nakausap mo kaming lahat. Kami hindi namin kaya yon. So kailangan may isang tao at hindi lang basta-basta sa isang komunidad. That is why ang gusto ko, senator yung tinatakbo natin, gusto ko nationwide. Ang position kasi ng senador, yan ay position of responsibility. Iba ang position ng senador, sa mayor, sa congressman. Ngayon sasabihin nila, pinopolitika mo lang kami. Of course, kasi hindi na nga ito dapat awareness. Lagpas na tayo sa awareness, sa acceptance. Gawin na natin itong political yung issue. You know, sa bawat magulang na hindi makapagpaaral ng anak, kasi hindi inclusive yung education system. Sa bawat magulang na umiiyak dahil hindi siya makapagpa-therapy, hindi siya makapag-developmental assessment ng anak niya. Sa bawat magulang na hindi madala yung anak niya in public kasi hindi accessible. Political dapat yung issue na yan eh. Politikahin natin to para marinig tayo ng gobyerno. Napakalaki ng ating community. No, we are taxpayers. Hindi dapat tayo nagmamakaawa. Napaglingkuran. Taxpayers tayo, nagbabayad tayo ng buwis, tapos magmamakaawa tayo ng kakarampot sa mga politiko tuwing eleksyon. Dapat may batas na automatic na magbibigay sa atin ng benepisyo para sa ating mga anak. Kasi paano pag namatay na tayo? Yan ang lagi kong iniisip eh. I can do now. I can afford now. I can afford to send my nephew to therapy. I can afford to send my nephew to a school with inclusive education. Paano pag namatay ako? Paano pag namatay ang nanay niya? Paano pag namatay lahat kami? Siya na lang na nandyan. O anong mangyayari? At least kung may batas na ginawa ng taong nakakaramdam, ng taong may alam mo na tailor-fit yung batas na ito para sa mga children with special needs and persons with disability kasi alam mo yung pinanggagalingan niya. Hindi mo makukuha sa mayor yan eh. Kasi kung mayor ka, ipapatupad mo lang. Pero kung nasa Senado ka, gagawa ka talaga ng batas para sa kanila, whether the president, the governor, the mayor, the barangay wants it or not, wala siyang magagawa. I-implement niya yan. Yan ang gusto kong mangyari. Yung mga ganitong efforts to raise awareness would really encourage people to embrace each and everyone, considering their difference, considering their situation, their condition. Ang hirap kasi ngayon, whether you like it or not, we are in 2025. Hindi pa alam ng iba na may mga ganitong disorders or disabilities or yung iba naman in denial pa rin. Maniwala ka sa hindi. Itong mga efforts na we create awareness will really inspire people, will really encourage them to fight for what is right. You know, if we can fight for the right of the person beside us, say for example, binastos siya ng isang tao, sinigawan siya ng tao, inagawan siya ng upuan, kinuha yung gamit niya ng walang paalam, bakit hindi natin magawa yan to the least of our brothers? Ano yan? Yung mga children with special needs. Bakit hindi natin magawa sa kanila yun? Bakit ang tingin sa kanila, maliit pa rin? Ito, ewan ko kung dapat ko tong sabihin or not, no? Meron kaming, I don't know, meron kaming kinausap na politiko. Dalawa. No? Marami nagtatanong sa akin, bakit wala kang partido?
Okay, I'll tell you. May kinausap kaming dalawang politiko. And I told them, I want this to be my platform. Can I join you, your party? Ayaw nila. Bakit? Ang pangit daw ng ROI. Can you imagine? Yes. Ang pangit daw ng ROI sa mga children with special needs. Alam mo yung ROI? Return of investment. Can you imagine? Ginawa nilang investment ang children with special needs. No? That's why sabi ko, I really need to do this. No? I mean, yung nag-battle up yung feeling na I really want to punch that guy. But, hindi pwede. Okay, sa totoo lang, binago ako in a way na iba yung pagtingin ko na ngayon sa tao. Kapag ang isang tao sa akin, naluluha tuloy ako. Pag yung isang tao, pangit yung pagtingin niya sa isang taong may special needs, iba na talaga. Bad trip ka na sa akin. So, iba na yung tingin ko sa'yo. Kasi before, apathetic lang ako eh. Halimbawa, gumagamit siya ng mga words na retarded, ganon, sa joke. Okay lang sa akin. Anyway, hindi mo naman ako apektado eh. Tahimik lang ako rito. Pero ngayon, pagka, na siya, sinasabi niya, I really call his attention. Para kailangan ba talagang ayusin yun? Kailangan ba talagang gamitin yun? Kailangan ba talagang gamitin yung word na yun just to punch your joke? So, ibang-iba na ngayon. It's really a hot topic, kumbaga, na you don't just use those words. As a person, I want them to know that we are many. Marami tayo na pwede tayong mag-bond. As a lawyer, we need more laws to protect our children, especially pag wala na tayo. Pag patay na tayo, there has to be laws to protect them. As someone who belongs to a civil society in 2025, we should be aware that there are people who do not want to listen to your jokes using derogatory words. Hindi dapat natin ito binabaliwala. At kung merong mang nagwawalang bata dyan, intindihin natin na hindi yan ginugusto ng kanilang magulang. Pero nonetheless, equal natin silang human being. So they should be treated with respect. And if not, kapag binastos mo sila, there must be a law to punish you also. If I violate your right, that is disrespect. Bakit iyon pwedeng makulong? Pero bakit ikaw na dinisrespect mo ang isang person with special needs or, person with disability, bakit hindi ka makukulong? Di ba dapat same violation of rights, magkaibang bagay lang, pero dapat may imprisonment din. Ngayon kasi meron, pero napakaliit. Na parang binabaliwala nila at ang bagal ng justice system natin to the point na hinahayaan na lang ng magulang na sige, hindi ko na lang siya idedemanda kasi waste of my time, pupunta pa ako sa court. Hindi ko na lang siya idedemanda. We will just go to our house. Doon na lang kami. I will protect my child there. Hindi dapat ganun eh. Dapat ang treatment natin is, this is a public space, free for everyone. And therefore, dapat we should be treated with the same respect as the person next to me na walang special needs. Ganun dapat ang mentality natin. Sa mga families na may children with special needs, hindi kayo nag-iisa. We are together in this. We need to be together for them. Kasi sabi ko nga, pag wala na tayo, who will take care of them? Huwag kayong mag-alala. May mga boses na gustong sumigaw. May mga boses na gustong makipaglaban para sa inyo. Alam ko ang pinagdadaanan ninyo at napakahirap talaga. Hindi lang basta mahirap. Lifelong difficulty. Lifelong disrespect sa ibang tao na hindi nila tayo pinapansin because they think na sakit
They think na disease. They think na irresponsible tayong magulang dahil meron tayong anak or pamangkin na may special needs. Hindi nila tayo naintindihan. So we really need to raise a voice. And this time, let's make it political. Kasi we need to make laws for them. Nakikita ko kasi na habang lumalaki yung awareness, lumalakas din ang loob nila eh. Lumalakas yung loob nila kasi, in fact, I was a total nobody before this. No? Ni-raise ko yung awareness, may mga grupo na sumama, lumalaki na tayo ngayon. Ngayon may mga nagko-contribute, no? Ngayon may mga on their own initiative. So, hindi lang ito basta because I am campaigning, but because makikita mo dyan yung resolution nila na talagang kailangan na. Can you imagine na yung isang magulang na may anak na may special needs, magko-contribute pa sa akin ng 100 pesos? Na magko-contribute pa sa akin ng tarpaulin, na kasama niya yung anak niya, nagkakabit sila. So, hindi lang ito sa aspeto ng may nagkampanya sa akin. Hindi, ibig sabihin, ganun na sila ka-desperate ng tulong that they would really go out there, no, just to make a point. It really gives me hope. Kasi sabi ko nga sa kanila, may awang Diyos. May awang Diyos sa atin.